gitna ng mundong pinapalong ng usok ng kasinungalingan, may mga kwentong hindi dapat mawala sa alaala. Mga kwentong tinatakpan ng kumot ng kasakiman. Malaan ito ang turing sa mga kabataan. Sinasamba, pinupuri. Ngunit bakit parang sila ang dekorasyon at alay sa altar ng maruming politika? Parang lumatkupas na watawat, sinisigaw sa parada, pero niluluma ng alaala. Ito ang kwento ng pamilyang Alejandrino. Sinet-up, pinagpapatay, binugbog, lumaban pero hindi maibunyag ang katotohanan. Ako po si Micaela Claire Tanaka at ito ang malagim na pangyayari sa aking buhay. March 18, 2017 na madaling araw, wala si mama at papa ko. So kami lang tatlong magkakapatid, tita ko, pinsan ko at lolo ko. Then bigla may kumatok na napakalakas sa gate namin. And then hinahanap si papa ko. Mga sundalo at pulis sila. Tapos bigla kaming pinalabas. Sinakay kami sa isang sasakyan. Tapos mga ilang minutes lang, biglang dumating na si papa ko kasama yung mga katrabaho niya. And then, nung time na yon sobrang saya ko kasi syempre wala pa akong muang noon. So hindi ko alam yung mga nangyayari. Kala ko bisita lang sila ni papa ko. But then bigla kaming pinalabas. Then pinadapa kami. At doon na nagsimulang magputukan ng mga barel. Then, doon ko narinig yung mga sigawan ni na papa ko kung paano sila pahirapan. So, yun naramdaman ko noon, since sobrang bata ko pa, is natakot talaga ako, mas lalo na nung narinig ko yung mga putukan ng barel, yung hiyawan, at nakita ko kung paano pahirapan si papa ko. Kaya after nun, nalaman ko na wala na sila, talagang nasaktan, nalungkot ako, at no-trauma rin to the point na yung mga simpleng tunog lang is nagpapanik ako, nagka-anxiety, at nahirapan din ako pumasok ng school noon kasi natatakot ako na baka may mangyari ulit. At para sa akin, hindi totally nakuha yung hustisya na gusto namin. Dahil sa politics kasi, once na pumasok ka, imposibleng makakalabas ka ng walang kalaban. Kaya kahit anong paraan yung gawin mo para makamit yung hustisya, hindi mo siya basta-basta makukuha kasi baka ikaw naman yung isunod nila, gano'n. Kaya sobrang nakakatakot talaga, mas lalo na yung mga tinitingala or yung kala nating magtatanggol sa atin, sila pa pala yung mananakit ng kapwa para lang tumaas yung posisyon nila. Ako'y mag-isa sa kawalan at tila isang baol na walang laman. Ilang dekada na ang lumipas at wala pa ring pagbabago. Sino ang may sala? Huwag niyo sabihin ng mga mahihirap dahil sila ang apektado, hindi ang salarin. Kaninong tungkulin ang pagandahin ang buhay ng bawat sa mga mamamayan? Nasaan ang kamay na dapat sana'y nagpapatakbo? Nasaan ang puso na dapat sana'y nagpapakatao? Hindi na dapat tayong manatili at huwag na nating hayaan na patahimikin pa tayo ng mapanghangas na nasa antas.